Ano sa tingin mo yung pwedeng gawin dito, given the limitations of, let's say, fact-checking and of course the platform itself? Mhm. So, as of today, 7.8 million na yung views niya. Tapos kumalat na rin siya sa TikTok tsaka sa Twitter. Ni-repost na siya doon. So, sa breakout scale ng sa disinformation and influence ops, nasa over 3 siguro siya dahil kumalat na. Ang pwede talaga gawin dito is education of users. Kailangan natin ng generative AI and deepfake education campaign para sa common user. Kasi ginagamit rin siya sa scams sa online video scams na nagbebenta ng produkto na kunwari in-endorse ng celebrity or public figure pero hindi nila talaga in-endorse. Like for example, si Dr. Willie Ong nag-endorse daw ng gamot pang puso pero hindi approved ng FDA at nag-warning sila tungkol sa gamot na yon. Isang example. So, maraming range of applications yung knowledge about spotting AI na nakakaprotekta sa publiko. Kaso nga, kailangan na massive information campaign Yeah. regarding that, no? And sa observation mo, Naz, ano yung mga vulnerable sectors dito sa generative AI that can be used for something sinister? Number one siguro yung elderly population, yung mga senior citizens or yung mga hindi digital native. Sila yung pinakamadaling madala dito. Next, siguro yung mga baguhan sa internet, yung mga ka-onboard lang. Yung like let's say yung newly connected to the internet. Like ngayon sa probinsya, marami pang lugar na hindi ganun kaganda yung internet sa Pilipinas. Pero once magka-internet sila, bago sila sa internet. So, pwede silang madala sa mga bagay na ganito. So they're very vulnerable, no? Pero as far as you know, meron bang mga ano dito, parang efforts to somehow inform people more efficiently about the dangers of AI like this? Well, nagkaroon ng sort of massive information campaign yung government natin sa deepfakes and disinformation sort of. Kasi pumutok yung yung video yung alleged video na nagpopulveron daw yung president natin, which was deepfake. So may push yung government towards that end. Sa civil society naman, we've been trying to do some trainings and information campaigns on deepfakes sa tulong ng mga channel katulad ng sa inyo, Christian. So, pero alam mo na, sa nakikita kong problema rito, no? This has been the struggle that I noticed dito sa battle against disinformation. Yung first layer ng laban dito, sabihin ko anong totoo at saka kung anong hindi. 'Di ba? Fact from falsehood. Yun ang first layer, tapos matinding bakbakan yun. Pero pag maski malaman na ng ibang tao na, alam naming mali yan, pero ipagtatanggol pa rin nila, which sends us to the next layer of the battle, di ba? Example, si Bato de la Rosa. Base sa balita, he was even combative at pinagtatanggol pa niya yung kanyang pagpapakalat ng isang false information. False in the sense na hindi naman totoo mga estudyante, yun nandun sa video. At clearly for propaganda purposes. Pero as far as the news article that I saw was concerned, pinagtatanggol niya at sinasabi, ang importante dyan yung mensahe. Although clearly, yung initial post niya, sharing that video, di ba? Parang binabanatan pa niya, no? Sinasabi, mga kabataan, ganyan, at least, hindi lahat naniniwala rin sa propaganda against the Vice President in so many words. No? Pinaraphrase ko na lang. Ibig sabihin, siya mismo na nauto nung video na yun. At nung nabuking, pinagtanggol pa yung sarili. So yung ganung klaseng multi-layered problem, how do you think that should be addressed? Ang hirap Kasi medyo human nature din yan. Kapag may present ka ng facts na salungat dun sa paniniwala mo, nagkakaroon ng physiological pain sa katawan, literally ang tao. And then, confirmation bias. Wala akong madaling sagot dyan, Ian. Oo nga, actually totoo yan Kasi nga, yung hindi pa magiging defensive, no? Nagre-recoil yung tao pag sinabi mong mali yan at ipagtatanggol pa rin yung mali. So, I think that entails a lot of
soul-searching on the part of people at saka syempre multifaceted approach. Well, anyway, Nas, ano ba yung mga paalala mo sa mga viewers natin to be able to more effectively detect generative AI that is being misused, di ba? Especially in the realm of politics or even sa scam, di ba? Sa mga business. Yeah. So, ngayon talaga, pagaling talaga yan, no? In generative AI technology. So, it's as time progresses, it's getting harder and harder to tell real images and videos from AI-generated ones. So, ang best defense natin at the moment, I think, is to question the authenticity of a video kapag masyadong explosive yung laman at saka salungat dun sa alam mong normal. And kapag masyadong nagre-reflect nung, kunyari, sa political spectrum, maraming kampo dyan. Kapag masyadong pumapanig dun sa beliefs mo, na nare-reinforce, baka pagsuspetsahan mo na rin minsan kasi baka propaganda siya. So, analyze the content, the messaging, and then kung sa forensics naman, may mga forensic tools dyan na pwede mong i-upload yung video at i-check. Gaya ng Hive moderation, for example. May libre sila version pero baka mag-shutdown na, hindi ako sigurado. Pero may hoop jumping yan kasi kailangan pa, sa telepono mahirap gawin, kailangan pa i-download yung video using a video downloader mula sa social media. Tapos i-save mo sa telepono or sa PC, tapos i-re-upload mo pa. So for the casual user, check nyo yan and then check the news kung may nangyari sa ibang channels or websites na nagko-confirm na nangyari. So verify. Minsan mahirap kasi china-channel lang ng telcos yung users towards social media packages Tapos pag lumabas ka dun, you incur charges. Magbabayad ka. Yeah, so sana kung gusto mo, tama diba yung punto mo? Kung gusto mo i-fact check yan, lalabas ka sa platform at magbabayad ka. Yun yung hirap dun. So hopefully magkaroon ng net neutrality sa Pilipinas, which is all data is treated equal, walang special treatment sa, let's say, social media platforms.